Magandang araw po sa inyong lahat. Ang katisismo po natin ngayon ay tungkol sa prosesyon. Tayo po ay mga nagdiriwang ng mga mahal na araw o yung tawag natin Semana Santa. Ito po yung pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang pagkapakasakit, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ay tinatawag din nating banal na triduo. At sa pagdiriwang po nito, kasabay nito ay ating pinagyayaman, pinagpapatuloy at pinagdinilayan ang mga pinagdiriwang natin sa simbahan sa pamamagitan ng mga debosyon. Isa na po rito ang prosesyon. Ayon po sa aklat ni Ginoong Michael de los Reyes, ang prosesyon ay dinala ng mga misyonerong Kastila dito sa ating bansa. Ito po ay ginamit nila upang tayo ay turuan ng ating pananampalataya dahil sa language barrier ay hindi po nila maintindihan ang katisismo ng mga Kastila, kaya ginamit nila ito sa pagtuturo ng ating pananampalataya upang maunawaan ng mga katutubong Pilipino ang teolohiya at kung paano ito isasabuhay. Sa pamamagitan po ng prosesyon, partikular na ang mga imahen, ang mga tagpo sa buhay ni Kristo ay nakikita, nalalaman ng mga tao, ng mga katutubong Pilipino, nating mga mananampalataya ngayon ang tagpo ng buhay ni Kristo, ang kanyang ministeryo at kung paano tayo iniligtas sa ating panahon. At ito po ay malalaman natin sa pagkakasunod-sunod din ng mga tagpo ng mga imahen. Kaya po nararapat lamang na sa prosesyon ay nakaayos ang mga imahen, ang mga tagpo na nakasaad sa banal na kasulatan upang ito'y maging totoong pagtuturo, pagsasabuhay at katisismo ng ating pananampalataya. Meron pong tatlong prosesyon sa mga mahal na araw. Una, ang prosesyon ng Miyerkules Santo o sa ibang taguri ay ang prosesyon ng pasyon ng ating Panginoon Jesucristo. Dito po nasasaad ang mga tagpo, ang mga imahen ng kanyang pagpapakasakit. Meron to pong ilang parokya at ilang lalawigan ang nagsasagawa nito. Dito po sa atin sa Diocese ng Lucena, kung hindi ako nagkakamali, kung hanggang ngayon, meron pa ho ang Basilica ni San Miguel Arcangel. Ang ikalawa pong prosesyon ngayong mga mahal na araw ay ang prosesyon ng paglilibing. Ito po ay nangyayari sa Biyernes Santo na mula sa pagkapakasakit ay ibinaba sa krus si Kristo, inilibing, ibinaba sa krus at inilibing sa hiniram na libingan. At ito po yung prosesyon natin na paglilibing tuwing Biyernes Santo. Dahil po sa ilang mga rason ay may pagkakataon po marami sa parokya natin dito sa diocese at maging sa ibang lugar na pinagsasama na yung prosesyon ng Miyerkules Santo at prosesyon ng paglilibing ng Biyernes Santo. At ang pangatlo pong uri ng prosesyon ngayong mga mahal na araw ay ang prosesyon ng linggo ng pagkabuhay o ng salubong, kung saan nagpakita ang muling nabuhay na Kristo sa kanyang mahal na ina. Ngayon po, sa mga panahon natin ngayon, ay hindi po natin nagagawa yung prosesyon ng Miyerkules Santo.
prosesyon ng pasyon. Kaya po ang nangyayari ay pinagsasama na yung mga imahen, mga tagpo sa prosesyon ng Biyernes Santo. Kaya kung ganito ang mangyayari, ay magsisimula po ito sa prosesyon ng pasyon, sa mga tagpo ng pagpapakasakit ni Kristo, sa pagtawag ni Kristo sa mga apostol, at ito rin po ayon sa libro, sa aklat ni Ginoong Michael de los Reyes ay ayon sa pagtawag sa Biblia hanggang sa kanyang estasyon ng krus, kamatayan, sa paglilibing. At sa paglilibing, ito po halos yung Santo Entierro ay nasa gitna. Kung magkasama po yung Miyerkules Santo at Biyernes Santo. At pagkatapos ng Santo Entierro ay ang mga natira sa paanan ng krus, yung nagbaba sa kanya, yung lalo tigit ang kanyang mahal na ina, ang mahal na Birheng Dolorosa. Mga ilang dapat po nating tandaan hinggil sa prosesyon na ating gaganapin. Una po ay ang prosesyon ay pagsunod kay Kristo. Ito po ay katulad ng karanasan ng mga tao noon na nang makilala nila si Kristo, sila'y sumunod sa Kanya. Hinanap nila si Kristo upang mapakinggan at magpa sa Kanyang pagpapakasakit, kanilang dinamayan ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, sa ating pong prosesyon ngayon ay sa yun talagang nauna. Ang Kanyang imahe. Dati po, ang nasa una ay ang Kanyang maringal na pagpasok sa Jerusalem. Pero pinalawig pa ang mga tagpo. At ngayon po ay pinayagan na yung pagbasa sa unang linggo ng Lent ang naging unang imahen. At ito po yung panunukso sa ating Panginoon sa Kristo. So, ang prosesyon po ay pagsunod kay Kristo. Kaya, sa ating pagdiriwang ng banal na Triduo, sa ating mga debosyon, lalo tigit sa prosesyon, susundan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Ikalawa, ang prosesyon po ay panalangin. Wala po tayo ibang gagawin sa prosesyon, kundi ang manalangin. At sa prosesyon po ng Biyernes Santo, pinagninilayan natin ang mga misteryo ng hapis. Tayo po ay magdadasal. Tayo po ay magsasakripisyo. Ipapanalangin natin ang simbahan, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga humihingi ng panalangin. At nawa tayo makasunod kay Kristo kahit sa paggawa ng sakripisyo. Ikatlo po, ang prosesyon ay pagninilay kung paano tayo iniligtas ni Kristo. Kaya nga po, pagkakasunod-sunod mula sa mga pagbasa, mula sa pagpapakasakit, sa istasyon ng krus, sa pagtawag niya sa mga apostol, ito po'y kwento kung paano tayo iniligtas ni Kristo at sa pamamagitan ng prosesyon ng mga imahe ng mga tagpo, tinuturo sa atin ang kaganapan ng pagliligtas sa atin. At ang panghuli po ay ang prosesyon ay isang paanyaya sa atin upang manatili tayong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po ay susunod sa Kanyang yapak, susunod sa Kanyang hakbang, susunod sa Kanyang halimbawa at sa Kanyang buhay dahil sa pagpapakasakit, sa kamatayan, ay meron pong muling pagkabuhay. Kaya sana po sa ating pagpuprosesyon, lalo tigit sa Biyernes Santo dito sa ating parokya, dito sa parokya at Katedral ni San Fernando, ginagawa natin ang prosesyon ng Biyernes Santo. Pagkatapos ng pagdiriwang, makiisa po tayo sa misa pagdiriwang sa Biyernes Santo at sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, tayo iniligtas at samahan natin siya sa ating paglilibing sa Kanya at pagsunod sa Kanya upang sa pagdiriwang natin ng Easter Vigil ay tunay na napagnilayan natin, natanggap ang bunga na Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkakalooban tayo
ng buhay na walang hanggan. Sana po maging ganap, maging kaaya-aya, maging banal, at nasa environment of prayer and discipleship ang ating prosesyon, ang ating pagdiriwang ng mga debosyon, ng mga mahal na araw ng banal na Triduo, sapagat ang kanyang pagkapakasakit, ang kanyang kamatayan ay para sa ating pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Makinig po tayo sa kanyang tinig at patuloy na manalig.